Hello po mga minamahal po naming mga taga-subaybay. Sa programang ito ng araw-araw na pagpapala ay muli bumabati po ako sa inyo ng isang pinagpala at punong-puno ng kagalakang araw sa bawat isa sa atin. Nawa ang pagpapala muli ng ating Panginoon na nais niyang ihatid at ibahagi para sa bawat isa ay tunay ngang matanggap natin. So tayo po ay mag-aaral muli sa maikling sandali ng kanyang mga salita na matutunghayan po natin sa aklat ng mga Pilipos, chapter 4, verse 4. Pero bago po ang lahat, tayo po ay dudulog muna sa Panginoon para tayo po ay samahan ng Banal na Espiritu. Yes, Father God, once again, salamat po ng marami at sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming pong pakikinig muli ng iyong salita at paghahayag ng iyong salita sa mga sandaling to. Nawa o Diyos ang pagpapala mong inilaan ayon sa mga salita mo aming mapapakinggan ay tunay naming maranasan. Lord, salamat po ng marami. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So, yan po mga minamahal po namin at masugid na taga-subaybay ng programang ito. Ito po ang magandang pangako at nais ng Panginoon na ating pong taglayin sa ating buhay sa araw-araw. Tunghayin po natin sa aklat ng mga Pilipos, Kabanatang 4, Talatang 4. Sabi niya rito sa Tagalog, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Sa NIRV translation, always be joyful because you belong to the Lord. I will say it again, be joyful. Napakagandang command at inuutos, nire-remind sa atin ng Panginoon dahil po alam ng Panginoon kung ano po ang mga kinakaharap natin sa ating pamumuhay araw-araw. So, marahil ang iba sa atin ay marami pong mga masasalimuot, mabibigat na mga pasapasanin sa kanilang mga pang-araw-araw na buhay. Pero salamat po ng marami dahil meron pong napakalinaw at napaka-powerful na pangako ng Diyos ayon sa kanyang salita sa aklat ng mga Pilipos chapter 4. So alam niyo ho ba ang pagiging joyful o masaya sa buhay na ito ay hindi mo naman po nakasalalay sa kung anong meron kang tinataglay. So kundi meron pong mas malalim na kadahilanan bakit po sinasabi ng Panginoon, bakit po tayo kailangang maging joyful sa lahat ng mga circumstances ng ating mga buhay. So mamaya po magbibigay po ako ng mga ilang kadahilanan bakit po natin laging exercise o laging intentionally, sabihin natin intentionally, na piliing magalak sa kabila po ng ating mga iba't ibang mga masasalimuot o mga pighati, mga maaari nating mga dinadaan ng mga problema sa buhay na humahatak sa atin para maging malungkot ka, magsimangot ka, magkunot noo ka o mapabigatin ang iyong pakiramdam. Alam niyo ba, itong lahat ng mga binabanggit kong ito po yung mga killers o humahadlang para hindi mo ma-enjoy ang iyong buhay araw-araw. Pero dapat po natin intindihin ang sinasabi ng Panginoon. Again, ulitin ko, be joyful always because you belong to the Lord. So, Tatagalog, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, sabi ng Panginoon, magalak kayo lagi. Alam nyo, kapag po meron po tayong nababasang inuulit-ulit, meron po siyang binibigyang emphasis sa ating mga buhay. Meron po siyang binibigyang diin. So, ito na po ang kanyang gustong bigyang diin sa araw na ito. Ang piliin mong magalak. Magalak sa kabila ng mga pangit o anumang mga situations na iyong diraranas o kinakaharap sa buhay sa araw na ito. Magbibigay po ako ng mga ilang kadahilanan bakit po daw tayo kailangang magalak sa buhay na ito. Number 1, yung sinabi niya, magalak kayong lagi sa Panginoon. So isang number 1 na dahilan bakit po sinasabi ng Lord na kailangan tayong magalak
dahil sa Panginoon. Tandaan nyo ha, yan po yung pinakamalalim, pinakapundasyon ng kadahilanan. Bakit po tayo kailangang piliing maging magalak o maging masaya ang iyong buhay? Dahil ikaw ay pag-aari ng Panginoon. You belong to the Lord. Kaya yan po ang tandaan po natin. Hindi po tayo nagiging joyful dahil may maganda tayong nararanasan, wala tayo sa sakit at karamdaman, maaring ini-enjoy mo yung mga blessing mo sa araw-araw, pero mababaw lang po na dahilan yon. Ang pinaka-ultimate talaga na reason, bakit po tayo kailangang magalak? Dahil you belong to the Lord. Napakagandang pangako niya, di ba? So yun po ha, ang isang number one na kailangan natin tandaan. Bakit po tayo kailangang intentionally, sabihin natin intentionally, na mag-rejoice kasi we belong to the Lord. Tayo po ay pagkaari niya at alam niyo ba na kapag tayo po ay malinaw na nasa kamay ng Panginoon, everything we need, lahat ng ating pangangailangan, kaya niyang ibigay. Kaya walang dahilan na tayo po ay magmukmok, malungkot o malumbay sa buhay na ito dahil kilala natin kung sino ang kakampi natin, kilala natin kung saan nanggagaling ang lahat ng kasagutan ng ating ikinalulungkot, ikinabibigat sa buhay na ito. Diba? Napakagandang pangako ng Panginoon. Pangalawang kadahilanan, bakit po na kailangan tayong laging magalak? Dahil lagi niya tayong binibigyan ng pag-asa. Alam niyo ba, sa buhay na to, marami na po tayong nababalitaan na tila nawawalan na po ng pag-asa. Parang ayaw na pong magpatuloy sa buhay. Maaring sa isang kadahilanan dahil hindi nila kayang gawin. Marami silang mga nakikita sa buhay nila na napaka-imposible, na halos nawawalan na po sila ng pag-asa na maaring magawa ang mga bagay na ito. Pero salamat po dahil meron po mga pangako ni Lord. Galing pa rin po sa aklat ng mga Filipo. Sabi niya sa chapter 4 verse 13, I can do all things. Alam nyo, magagawa daw po natin ang lahat ng bagay dahil sa tulong at kapangyarihan ng Panginoong Yesus na naghahari sa atin. Kaya kung meron ka pong mga situations na ganito na tila nalalabuan ka, nahihirapan mong gawin ang mga bagay-bagay na dapat mong ginagawa dapat sa iyong buhay, huwag kang malungkot dahil tutulungan tayo ng ating Panginoon. Di ba? Napakagandang pangako niya. Na pangalawang pangako niya, yung tayo po ay binibigyan niya ng pag-asa sa ating mga buhay. Number 3, binibigyan niya tayo ng maraming pagkakataon. He always give us many chances. Di ba napakagandang dahilan na kailangan tayong mag-rejoice sa buhay na to? Oo, wala pong perfectong tao. Lahat po tayo sumasablay. Pero ito pong magandang pangako ng Panginoon. Every time na sumasablay tayo, every time na may pagkukulang tayo, every time na ups and down yung buhay natin, si Lord naman, hindi naman niya tayo totally iniit sa puwera, di ba? So, si Lord, napakalawak ang kanyang grasya para lagi niya ulit tayong binibigyan ng panibagong pagkakataon. Alam niyo ba, ang isang magandang illustration po dyan, yun na lamang pong paggising natin sa bawat umaga. Yan po yung isang napakagandang illustration po ng mga maraming pagkakataon na binibigay ng Diyos sa atin. Oo, maaring sumasablay tayo, sablay dito, sablay doon, pagkukulang dito, pagkukulang doon. Pero salamat sa Diyos sa tuwing pagsikat ng panibagong araw. Sinasabi ng Panginoon, binibigyan niya tayo ng maraming pagkakataon para ma-experience, maranasan ulit ang kanyang kadakilan at kabutihan sa ating mga buhay. Di ba napakagandang kadahilan ng bakit po tayo kailangang magalak? Maharing sa pakiwari mo ay down ka nitong mga nagdang araw, pero wag ka dahil sisikat
at sisikat ang panibagong araw para muli iparanas sa atin ng Diyos ang kanyang dakilang pagpapala. At isa na diyang pagpapala kailangan mo ma-experience ay kailangan mong magalak, hindi mo kailangang magsimangot. Kaya pwede ba? Kausapin mo sarili mo, hoy, wag kang magsimangot. Hoy, wag kang malungkot. Kundi dapat mag-rejoice ka dahil tayo ay kasama ng Panginoon. Di ba napakagandang pangako ng ating Diyos sa ating buhay araw-araw? Kaya si Lord, hindi po siya nauubusan kung ano po mga pagpapalang kailangan niyang ibuhos sa bawat sa atin. Isa na nga po dyan, yung kailangan po nating mag-rejoice. Kasi nakikita ng Lord ang mga laban natin, ang lahat ng mga na-experience natin sa araw-araw nating pamumuhay. Kaya sa mga meron pong mga mabibigat na karanasan o nararanasan sa mga sandaling to na pilit pumapatay sa ating pagiging magalak, pagiging masaya, it's about time na kailangan natin palitan yan ng pagpapanibagong sigla para magalak muli sa Panginoon. Amen po ba? Mga minamahal ko pong naghahangad ng pagpapala ng Panginoon. And then lastly, na kailangan tayong maging masaya dahil siya ang dahilan. Bakit ka masaya? Di ba napakagandang pangako ng ating Diyos? Siya talaga ang punot dulo. Bakit tayo kailangang mag-rejoice sa buhay na ito? So once again, sabi nga ng Panginoon sa Matthew 11:28, kung mayroon man po tayong mga maaring dinaranas o kinakaharap sa buhay na ito na nagpapabigat sa buhay natin, anong sabi ni Lord? Hali kayo mga anak, magliwanagan tayo. At tayo po muli ay kanyang babaguhin yung ating mga mabibigat, masalimuot na sitwasyon natin. Di ba napakaganda? Alam niyo yung mundong ito, yung mga inaalok niyang mga maaring inaasahan mo o iniisip mong magbigay ng kasiyahan sa iyong buhay o yung totoong kagalakan sa iyong buhay, skin deep lang po yan, mababaw lang po na dahilan ang ibinibigay ng mundong ito. Pero ang pinaka-source talaga at pinaka-ultimate source ng totoong kagalakan, kasiyahan sa buhay na ito, nakukuha lang natin sa biyaya at tulong ng Panginoon. Kaya sa mga araw na ito, nais ko po muli kayong pangunahan sa maikling panalangin para ating pong laging taglayin at paghariin sa buhay natin yung inaalok muli ng Panginoon sa atin na kagalakan. So handa ka na ba, minamahal kong nakikinig ngayon? Maaring ikaw ay may mga kalungkutan o mabigat na dinaramdam ngayon dahil nga marahil meron kang nararamdaman ng mga pain, maaring sa iyong physical na katawan, mentally, emotionally, physically, at kasama na po dyan yung mga nagdudulot ng kalungkutan. Maaring pati bulsa mo ay parang hinahatak ka rin. Sinasabi niya, malungkot ka kasi wala kang pera, ang dami mo mga bayarin, ang dami mo mga kailangang tustusan sa araw-araw. Pero wag ka dahil nandyan ang Panginoon na handang mag-provide sa lahat ng mga bagay na ito. So kung handa ka na, tayo po ay mananalangin para tanggapin ang pangako at pagpapala ng Diyos na kagalakan. Panginoon, salamat po ng marami sa araw na ito na malaya pong naiparating ang iyong salita at nais na tanggapin ang bawat isa sa amin na salita mo mula sa aklat ng mga Pilipos, Panginoon. Chapter 4, verse 4, na sinasabi mo, kailangan kaming magalak lagi sa iyo, Panginoon. Magalak kami lagi. Lord, salamat po, pagpalain mo po ang lahat ng mga meron pong mabibigat na daladalahin sa mga sandaling to na halos hindi na po maka-smile, halos hindi na po makangiti, halos hindi na po makausad ang kanilang mga buhay dahil sa sobrang bigat na dinadala, dahil sa problemang maaring kinakarap nila. Lord, salamat po. Dahil meron kang salita na magbibigay muli sa amin ng papanibagong sigla na ang piliin naming magalak sa iyo, Panginoon.
Pagpalain mo, O Diyos, ang lahat ng mga may ganitong karanasan, Panginoon, para mabago ang senaryo ng aming mga buhay. So once again, Lord, I declare yung fruit of the Holy Spirit na be joyful always, O God. Salamat po ng marami. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So again, mga minamahal po naming taga-subaybay sa programang ito, kung ikaw po ay nakatanggap ng pagpapalang ito, nagkaroon ka ng pagpapanibagong sigla at kagalakan sa iyong buhay, huwag mo pong ipagdamot na ibahagi rin po ito sa mga maaring mayroon kang kapitbahay, kakilala, kaibigan, na mayroon din pong mga kabigatan na halos hindi na po magawang makangiti. Ibahagi mo rin po ang iyong pagpapalang ito na natanggap. So once again, hanggang sa muli, bukas, araw-araw na episode po ng programang ito ay patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Salamat po ng marami. God bless and bye-bye.